Hindi to ano hindi to hype lang, no? Sa tingin ko talaga isa to sa malaking laban or if in fact baka pinakamalaking laban po para po sa Pilipinas ngayong taon in terms of the belts. Parang walang laban na ganitong karaming belts ang pwedeng mapanalunan, ano? May laban po si Jason. Yes po, ito papakita ko sa inyo yung poster ha. May laban po ang ating pong boxer from Agusan na si Jason Vison against Oscar Collazo. Na at pag-uusapan po natin yan dahil malapit na po ang laban, September 28. So, abangan natin. Ito talaga yung dapat natin pag-usapan. Ano? Focus tayo sa mga boksingero natin na lalaban po in the world stage. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports at pag-usapan natin kung may panalo ba talaga ito pong boksingero natin at grabe, no? Tatlong Filipino boxers na matitindi ang nabiktima nito ni Oscar Collazo. Pag-usapan natin ang tsansa at ano sa tingin ko ang dapat gawin po ni Jason Vison para manalo dito sa laban na ito. Pag-usapan po natin yan. Here comes the boom, boom, pow, pow, cast nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original pow. Sports updates for Powcast Nation. Powcast Sports number one. Powcast Sports, the number one independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. I'm recording this August 20th. So ang laban po September 20th, ano? So ibig sabihin ay isang buwan, no? September 20th. So papakita ko sa inyo yung poster po para maliwanag. Ito po mismo so The Ring magazine po natin nakita, Oscar Collazo versus Jason Vison para po sa WBA, WBO at Ring Magazine. Sa mga hindi po nakakalam kung ano yung Ring Magazine, ito po yung matinding lineal belts, yung matitindi lang talagang nananalo nito. At magaganap po ito sa Fantasy Springs Resorts Casino, Indio, USA. Actually, sa 21 po dito sa Pilipinas, no? Sa Sunday po, usually naman pag mga big events. So, alam nyo naman, pag ang Pilipino po lumalaban ng world title sa Amerika, talagang big deal po yan. At ito po ay papalabas po sa The Zone and promoted by Golden Boy Promotions. So, pero bago po natin pag-usapan yung laban na ito, marami nagtatanong, Sir, bakit si Jason Vison ang kinakalaban ni Oscar Collazo? Diba dapat either si Pedro Taduran or si Melvin Jerusalem? Kasi ito pong dalawang boksingero na to na Filipino ang may hawak po ng dalawang natitirang belts para magsama-sama. So, si Melvin Jerusalem ang may hawak po ng WBC at si Pedro Taduran naman ang may hawak ng IBF. So, kung iisipin mo, no, maganda sana yung unification. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, parang nararamdaman ko at naiisip ko na parang si Oscar Collazo medyo diskumpiyensado pa eh. I mean, naghahamon na nga yung, kumbaga, everyone's talking about unification pero he decided to give it to another Filipino. Parang gusto niya yata, ang pakiramdam ko, iniisip nila na parang sa tingin nila madali o kaya nila itong si Jason Vison. Kasi si Jason Vison po, ito rin nagtataka ako dahil hindi naman, real talk tayo, no? Hindi siya talaga nakarate sa minimum weight. So, 108 siya. So, parang papahirapan nila si Jason Vison na bumaba ng timbang para kalabanin. Kala nila, kakayanin nila basta-basta. Kala nila easy work. Could this be cherry picking gone wrong? Yan ang pag-usapan natin. Pero, isipin nyo lang, no? Sa mga nanonood po dito, no? Just think of this. Parang hindi na natin talaga may iwasan ng unification ng Pinoy versus Pinoy kung sakali po na manalo po si Jason Vison dito po sa laban na ito. Bakit ka mo? Ibig sabihin, lahat po ng champion sa minimum weight, world champion, ay magiging Filipino. So talaga namang kailangan po natin ipagdasal at suportahan po si Jason Vison dahil aminado tayo, underdog po si Jason Vison dito sa laban na ito. But si Jason Vison, merong ganitong bagay kaya sa tingin ko pwede siyang manalo. So, bago yan, so nakita nyo na po, no? Undercard po si Gabriela Fondora at si Grana Dino. Yan, okay. So, let's look at the tail of the tape para po sa dalawang boksingero, no? Ito po yung dalawang boksingero, Oscar Collazo, El Pupilo, 104.8 pounds. Siyempre, 5'1 and 3/4 lang pala ito. 5'2 siya sa box rec. 5'1 and 3/4 so maliit, ano? Si Jason Vison, 5'4 and a half and orthodox and southpaw po
si Oscar Collazo. So, who wins? Siyempre, Jason tayo dito. Tingnan natin. Ay, hindi pa pala ako nakalagin. Login tayo, no? Bago ako mag-login, tatago ko muna, siyempre, ang aking login credential. Pero papakita ko sa inyo kung ano po. Ito na. Pindutin ko lang. Tingnan natin kung ano yung resulta ng poll dun po. So, sa akin, syempre, Jason Vison sa tingin ko may pag-asa. Underdog po, don't get me wrong kung kayo po ay pupusta at your own risk, although malaki siguro ang odds para kay Jason Vison. So, Jason, post natin. Yung prediction ko dito is more on also what I think is going to be dapat niyang gawin para manalo. So, my verdict is KO for Jason. So, yan. Mukhang konti pa lang nagpo-poll. Parang ako pa lang. Parang tatlo pa lang ang bumoboto dito. So, 66% believe that si Oscar Collazo ang mananalo. Pero ako naniniwala ako na si Jason Vison pwedeng manalo po dito sa laban na ito. So, 33%. Kakaboto ko lang kay Vison. So, ako pa lang bumoboto ng knockout for Bison. So, a little bit biased, but ganun talaga. So, let's look at Jason Vison's career muna sa BoxRec. No? So, Jason Vison po, 27 years old, taga-Agusan po yan. 14-1. So, natalo na po siya ng isang beses. So, bago po kayo magsalita, kasi may mga nagsasalita kagad, Sir, hindi pa subok yan, hindi pa ganito yan. So, papakita ko muna sa inyo yung BoxRec. Okay? He's a three-star fighter and he's 27 years old only. So, he's in his prime. If you notice here, meron siya dapat labang kay Reggie Suganov sa Tagbilaran. So, hindi na matutuloy yan dahil po, meron pong mas magandang opportunity on the same date. Kumbaga, parang na-late notice din yata. Parang gano'n Kasi Reggie Suganov dapat ang pinaghahandaan So, yan. So, si Jason Vison po, lumaban sa Thailand. Ninakaut niya yung mga kalaban niya. Second round. Itong, ninakaut din niya. Pero, sige, hindi na yun ang pag-uusapan natin. Sabihin nyo, kayang-kaya naman yung mga kalaban niya. But, look at this. He actually defeated two Japanese back in 2024 and 2023. So, alam naman natin, pag tayo po ang tumadayo sa Japan, ibig sabihin talagang nasusubukan po tayo. At nanalo po ito pong si Jason Vison ng unanimous decision at TKO sa Japan. Ibig sabihin, para manalo kang unanimous decision, lalo na pag knockout, ibig sabihin, may galing talaga. So, he won the WBO Asia Pacific Lightweight sa Japan. So, may galing. Tapos nakalaban din niya itong isang si matindi to, no? Si Akui. Kung hindi niyo po natatandaan, si Akui po latest na lumaban natalo. So kay Kenshiro po, no? He was TKO in the 12 rounds, but itong si Jason Vison tumagal kay Akui. So unfortunately though, it was a one-sided fight based on the scorecard. So now you know a little bit about Jason Vison. Let's look at Oscar Collazo. Collazo, mas marami pang laban itong si Jason Vison. Si Oscar Collazo undefeated, may 9 na knockout, so may lakas din. Puerto Rico. Yan. So, ito po yung mga recent na laban niya, no? Pero medyo malalakas. At ninanakaut niya po yung kalaban niya. Si Hernandez, ninakaut niya. Si Neum Trong, si Freshmart, ninakaut niya. At hindi yan ang matindi lang, no? If you look down, papakita ko sa inyo, si Garen Jagan po, nakalaban niya in 2023. He stopped him in the 6th round. Si Melvin Jerusalem, the same thing. And si Vic Saludar, isa rin po sa pinakamagaling nating boksingero dito. Tinalo niya po via unanimous decision. So, now that we have an idea kung sino po si Oscar Collazo at si Jason Vison, what do we see in this fight? Well, honestly guys, I think dihado talaga tayo. Of course, Golden Boy Promotions yan. And hopefully, the mindset po of the team is to knock out. That's my mindset every time I go there. I think, no, regarding the skill side, I think medyo mas mabilis or mas maganda ang galawan ni Oscar Collazo. But ang Pilipino po mas malaki. Sa tingin ko may lakas din. Ako, sa totoo lang, hindi ako aasa ng decision win dito.
based po sa kanila po mga panalo, especially based nung nakalaban po si Jason Bison kay Akui, no? Natalo siya doon ng decision, no? Hindi pa siya na-knockout. So I doubt kung ma-knockout siya ni Oscar Collazo. Oscar Collazo siguro ayan ang magiging goal niya, pero sa tingin ko hindi niya kakayanin si Jason Bison. So for Jason Bison ang naiisip ko talagang he needs to be aggressive. Palaban itong boksingero na ito and hopefully hindi tumakbo because pag nagsabayan sila, mas malaki yung chance si Jason Bison. Kumbaga sa akin kasi it's either mas okay nang matalo ko nang nanakaut ako kaysa matalo ko by decision by not taking control. So sa akin Jason Bison initial thoughts Jason Bison should be more aggressive, should control the face, no? Wag siya magpabuli kay dito kay Collazo, mas malaki siya. So he used his size and size advantage. At siya po yung mag-control. Gamitin niya rin yung laki niya para i-bully. No, of course, he has to defend pero kailangan mas marami siyang atake. Again, knockout is hard but that's what I'm thinking is the way for him to win this fight. If this goes to a decision, medyo mahihirapan po talaga tayo manalo, lalo na kay dyan sa Golden Boy Fantasy Spring because so I heard that if Oscar Collazo wins this one, and then that will be the time that he will try to unify against either Melvin Jerusalem or most likely Pedro Taduran. So, kayo po, ano sa tingin niyo po ang pag-asa ng ating Filipino boxer dito sa laban na ito? And what do you think is the odds? Anong dapat gawin ni Jason Bison para manalo? So, yan po yung sunod natin pag-uusapan because that's the biggest fight for Filipino 3 belts. Alright, so let me know on the comment section guys. Salamat po kung umabot ka dito, pa-comment naman po ng prediction nyo. Prediction Jason Bison tas Paukas. Yun lang po para at least alam ko na may umabot pala sa dulo at mayroon talagang mga fans na mahilig talaga sa boxing gagaya mo. Kasi gusto natin palaguin, i-educate ng maayos sa mga fans. Again, dihado po tayo. And that's the fact. But dahil Filipino to, may pag-asa to sa power punches. At yun. Sa tingin ko, knockout ang pag-asa niya manalo. Let me know, guys.